So mga tol, matapos pumatalo si former 3 Division World Champion General Casimero kay Kyonosuke Kameda nito lang nakaraang linggo sa Kyrgyzstan, na ibalita po natin sa previous vlog natin na isasama po ni Koki Kameda si Casimero sa laban ni IBF Flyweight World Champion Masamichi Yabuki versus Felix Alvarado na gaganapin sa December 27 sa Japan. Hahanapan umano ni Koki Kameda si Casimero ng kalaban na Japanese young fighter, at kahapon lang mga tol, nagpost na po si Casimero tungkol dyan at mukhang papayag po agad itong si Cuadro Alas na lumaban sa December. Sinabi po kasi niya sa post niya, "Thank you Lord, unlock December." At dahil wala pang kalaban si Casimero mga tol, merong ngayon may pangalan na naghamong kay Casimero. Yan po ang bata ni Mayweather na si Cormel Moton. Ayon po kasi dito kay Mark Roby ng Mayweather Promotion, kinall out nito si Koki Kameda. Nalalabanan umano ni Cormel Moton si Casimero sa catchweight ng 132 pounds. Yan daw ang hinahanap ni Casimero mga tol, yung hindi tumatakbo na kalaban. Pero mukhang malabo po patulan ni Casimero itong si Cormel Moton sa 132 pounds. Sa 128 pounds pa lang kasi mga tol, nakita na natin yung bigat ni Casimero. Yan pa kayang 132 pounds. Masyadong mabigat na yan para kay Casimero. At ang gusto ng promoter ni Casimero, bumalik ito ng 122 pounds o lumaban sa 126 pounds. Kaya mukhang malabo na patusin ni Casimero yung 132 pounds. Samantala, hindi lang po si Casimero ang gusto ni Koki Kameda na lumaban sa card ni Masamichi Yabuki versus Felix Alvarado. Pati din po itong si Luis Nery. Gusto din ni Koki Kameda na sumama ito sa card. So kapag pumayag itong si Luis Nery at Casimero na lalaban sa iisang card, magkasama silang lalaban mga tol. At mukhang gustong gusto pa rin ni Koki Kameda na i-hype ang potensyal na bakbakan ni Casimero at Nery sa hinaharap. Kaya kailangan ni Casimero dyan mga tol, manalo siya sa December 27 para ilaban na sa kanya si Luis Nery. Sa kabilang banda naman mga tol, sinabi ni Casimero sa live niya, manalo o matalo man daw siya sa laban niya noong nakaraang kay Kameda, may sasabihin pa rin daw ang mga bashers niya. Kung nanalo nga daw siya kay Kameda, wala naman daw siyang magandang maririnig sa mga tao. Mas malala pa nga daw yung mga bashers niya noong nanalo siya kay Saul Sanchez kumpara daw sa ngayon na natalo siya kay Kameda. Milyon-milyon daw ang bashers niya noong kay Saul Sanchez, samantala ngayon kay Kameda, kukonti lang. Kahit manalo ako, di ba? Wala naman akong naririnig sa inyo na maganda. Yung ngayon, sa pagkatalo ko, hindi naman masyadong malala yung mga buzzer eh. Yung nanalo ako ng first round, yun ang malala. Sobrang daming buzzer nun. Oh, nanalo ba ako noon ha? Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na sa November 15 na po ang laban ni Jake Paul versus Gervonta Tank Davis sa isang exhibition na ipapalabas sa Netflix. So tinutulungan nga po ngayon ni Shakur Stevenson itong si Jake Paul, at ito ngayon ang nagsisilbing sparring partner ni Jake Paul. So malaki po ang may itutulong ni Shakur Stevenson kay Jake Paul, lalo pat kaliwete itong si Shakur Stevenson kaparehas ni Tank Davis, at magaling sa depensa itong si Shakur. Sa isang video naman mga tol, tinalo ni Jake Paul si Shakur Stevenson sa pabilisan sumuntok. Naunahan po kasi ni Jake Paul na sumuntok itong si Shakur Stevenson sa boxing equipment na umiilaw.